Thanos laban sa Detective Comics Trinity. Tatlong bayani na sumisimbolo ng pag-asa mismo, isang tirano na nagpasuko ng mga Diyos para lang sa katuwaan. Si Superman ay lakas na walang hangganan, si Wonder Woman ay digmaan na perpekto. Si Batman ang utak na nagpapagana ng imposible, samantalang si Thanos ay sumisimbolo sa kapangyarihang hindi na humihingi ng pahintulot. Hindi ito laban tungkol sa bilang, hindi ito tungkol sa paghahanda o mga kagamitan. Ang tanong ay kung mapipigilan ng pinakamagigiting na bayani sa Detective Comics ang isang nilalang na nagpabagsak na ng maraming universo. Sino ang mananalo, ang baliw na Titan o ang tatluhan? Tara, himayin natin ito. Mula pagkabata pa lang, si Thanos ay nahumaling na sa nihilismo at kamatayan. At sa huli ay na-in-love pa siya sa pisikal na anyo ng kamatayan mismo, si Ginang Kamatayan. Upang mapabilib siya at makuha ang kanyang pagmamahal, nagtipon si Thanos ng isang hukbo at tuluyang winasak ang kanyang sariling planeta na Titan, pinatay ang milyon-milyong lahi niya. At mula doon, nagsimula siyang maghanap ng mas marami pang kapangyarihan upang matupad ang kanyang layunin na magkalat ng kamatayan at pagkawasak sa buong universo. Lahat ng ito ay para sa kanyang pagmamahal. Si Thanos ay may lakas na higit pa sa lakas ni Hulk, Thor, at ng iba pang mga Avenger. Madali niyang napapabagsak at napapalipad sila sa kanyang mga suntok. Kaya niyang pabagsakin si Hulk at Thing habang sabay na nakikipaglaban kina Thor at Hercules. Kaya, seryoso, 4 sa pinakamalalakas na bayani sa buong Marvel at si Thanos ay sabay-sabay na nilalabanan silang lahat. Halos mapatay na niya si Silver Surfer gamit lang ang ilang suntok. Kaya niyang paliparin si Hulk ng milya-milya sa isang hampas lang. At nagawa niyang makipaglaban kay Thor kahit hawak ni Thor ang Power Gem. At sinabi ni Namor na ang masuntok ni Thanos ang pinakamasakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. At si Namor ay tiyak na nakaranas na ng matitinding suntok sa buhay niya. Medyo madali siyang suntukin sa muka. Pero sobrang lakas ng baliw na Titan na kaya niyang sirain ang mga planeta. Sinira niya ang planeta sa laban kay Draft Destroyer, tapos binangga rin niya ng diretso si Thane sa isa pang planeta at winasak yon. At kahit na napakalakas ni Thanos, sa tingin ko ang tibay niya ang naglalagay sa kanya sa kakaibang antas. Kaya niyang tiisin ang mga atake mula kay Silver Surfer na parang wala lang, mga sigaw mula kay Black Bolt na parang wala lang din, at tumanggap ng mga suntok mula kay Thor na may Power Gem. At ngingiti lang siya. Si Thanos ay talagang matindi. Sobrang tibay na ilang bayani na ang nagsabi na nabali nila lahat ng buto sa kanilang kamay sa tuwing sinusuntok siya. Nakayanan pa nga niyang mabuhay sa pagsabog ng mga higanting planeta at tumayo sa harap ng mga itim na butas na may bigat ng maraming galaksya. Sana magtagumpay ka kung mapatumba mo si Thanos. Hindi nga ako sigurado kung posible talaga yon at seryoso ako dyan. Nakaligtas si Thanos sa mga pagsabog na isang tama lang ay natutumba na sina Hulk, Thor at Gladiator. Na-disintegrate na nga siya hanggang buto dati pero nabuhay pa rin agad. Nag-regenerate pa siya habang nangyayari yon. Pero hindi lang limitado si Thanos sa lakas at tibay ng katawan niya. Master din siya pagdating sa energy manipulation. Kaya niyang patulugin si The Thing gamit lang ang isang pitik ng daliri. At kaya rin niyang patumbahin pareho sina The Thing at Thor gamit lang isang blast. Napatay niya si Adam Warlock gamit lang isang blast. At naging parang normal na lang sa kanya ang patumbahin ang mga malalakas na bayani ng madali. Grabe! Kaya pa nga niyang patalsikin si Galactus gamit ang isang energy blast na palipad niya ito ng kalahati sa buwan. Siyempre, hindi naman siya napatumba dahil si Galactus yon, pero sobrang kahanga-hanga pa rin. Kayang gumawa ng energy bubble para ikulong ang tao o harangin ang mga atake sa kanya. At kaya rin niyang gumawa ng malalakas na force field, mga force field na nakatagal na kay Galactus noon at napigilan sina Thor at ang kampeyon kahit hawak nila ang Power Gem. Isa talaga ito sa pinakamalalakas na kakayahan ni Thanos. Sa huli, ito ang dahilan kung bakit si Thanos ang itinuturing na pinakamapanganib na kontrabida ng mga Avenger at tila kapantay niya sina Odin at Galactus. Halos walang hanggan ang lakas niya.
Pinapayagan siyang makisama sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa Marvel Universe. At masasabi talagang isa siya sa pinakamahusay. Kaya ba talaga ni Thanos gawin ito? Nakipaglaban na siya kina Iron Man, Captain America, at Thor ng maraming beses, nakipagsagupaan sa mga Avenger at iba't ibang bayani ng Marvel. Pero paano kaya siya haharap sa kilalang Trinity ng DC, sina Superman, Batman, at Wonder Woman sabay-sabay? Tara, alamin natin. Kaya linawin natin agad mula sa simula. Hindi talaga ito Thanos laban kina Batman, Superman, at Wonder Woman ng pantay-pantay. Mahalaga si Batman dito sa taktika, estratehiya, at bilang tagapag-ayos. Pero sa pisikal na laban, pareho lang siya kay Captain America. Hindi niya masasaktan si Thanos. Walang daming paghahanda, teknolohiya, o gadget ang magbabago roon. Kung bibigyan natin siya ng Hellbat Armor, para na ring binigyan si Thanos ng Infinity Gauntlet. Hindi talaga interesado ang mga tao sa laban na yon. Kaya ang laban talaga dito ay si Thanos laban kina Superman at Wonder Woman, habang si Batman ay parang utak lang sa likuran. Hindi kailangang mas malakas si Thanos kay Superman para maging delikado, o mas malakas kay Hulk para manalo sa laban. Sa loob ng dekada, palaging gumagawa si Thanos ng mas kahanga-hanga. Natalo niya ang mga kalabang kasing lakas ni na Superman at Hulk. Ito ang taong basta tinatabig si Hulk at napabagsak si The Thing sa isang suntok. Natalo niya si Thor, duguan habang nakangiti, muntik nang mapatay si Silver Surfer gamit lang ang kanyang mga kamay. At tinuring na parang abala lang ang buong Avengers lineup. Natiis niya ang sigaw ni Black Bolt ng ilang ulit, naglakdak. Naglakad palayo sa mga pagsabog sa planeta at nakaligtas sa black hole na kasing bigat ng maraming galaxy. Napahanga mismo ni Galactus ang kanyang mga force field. Hindi pa natin pinag-uusapan ang kakayahan niyang manipulahin ang enerhiya, kontrolin ang materya, telepathy, regeneration, at ang willpower na nagpatibay sa kanya laban sa imposibleng mga atake. Kaya kapag sabay na humarap sina Superman at Wonder Woman sa labanan, hindi man lang natitinag si Thanos. Nagawa na niya ito dati. Dito na agad tumitindi ang laban dahil ang Superman ngayon ay mas malakas na kaysa dati. Ito na yung version na opisyal ng nalampasan ng dati niyang mga limitasyon. Yung mismong nagsabi na ang mga konsepto tulad ng bigat, pati na ang espasyo at oras, ay hindi na katulad ng dati ang ibig sabihin para sa kanya. Siya yung nag-bench press ng buong mundo ng 5 araw ng tuloy-tuloy, halos di pinagpawisan. Siya yung nakapigil ng mga itim na butas sa kanyang mga kamay. Siya rin yung nakagalaw ng mga siksik na solar system mag-isa lang. Siya yung nagbuhat ng librong may walang hanggang pahina, yung lumusong sa araw at tinalo ng isang suntok ang tagapaglikha ng mundo. Winasak ang buong multiverse sa proseso. Kapag tinamaan ni Superman si Thanos, ramdam mo talaga. Sa unang palitan pa lang, yumanig ang labanan at napaatras si Thanos. Hindi dahil mas mahina siya, kundi dahil si Superman ay gumagalaw sa antas na bihira ng maabot ng karamihan. Pero hindi natataranta si Thanos, umaangkop siya. Habang si Superman ay nagdadala ng purong lakas, si Wonder Woman naman ay may ibang dala. Kontrol. Mas mabilis siya kaysa inaasahan ni Thanos. Hindi sa paglalakbay, kundi sa laban, reaksyon, at eksaktong galaw. Siya ang babaeng nakarik kay Superman at natamaan ito. Na-block ni Reverse Flash ang trilyong piraso na mas mabilis pa sa liwanag at nakipaglaban sa buong linya ng Justice League. Nakapiring man, napilitan si Thanos na igalang siya sa paraang hindi kayang gawin ng lakas lang. Nasugatan niya ito, hindi nakamamatay, pero sapat para patunayan ang punto. Ang pulseras niya ay kayang magtaboy ng energy blast na kayang magpatag ng lungsod. Ang tibay niya ay kayang tumanggap ng suntok mula sa mga kalabang kasing lakas ni Superman at magpatuloy, habang ang galing niya ay hindi hinahayaan si Thanos na mag-focus lang kay Superman. Iyan ang susi. Sama-sama pinipigilan ni na Superman at Wonder Woman si Thanos na gawin ang pinakamagaling niyang ginagawa, ang ihiwalay at buwagin ang kanyang mga kalaban. Samantala ginagawa ni Batman ang nararapat. Hindi siya nakikipaglaban kay Thanos, pinagmamasdan lang niya ito. Tinutukoy niya ang tamang oras ng shield, sinusubaybayan ng enerhiya, binabalaan si Diana, nagla-lock in, at kinokoordina ang atake ni Superman para hindi makapag-counter si Thanos.
Ito ang parehong Batman na nagkoordina ng mga laban-laban kina Darkseid, Brainiac at mga multiversal na banta noon. Kung wala siya, posible na mabilis mawala ng momentum ang Trinity. Ngayon, huwag kayong magkamali, hindi basta-basta matatalo si Thanos. Sa katunayan, may bahagi ng laban na ito na si Thanos ang may kontrol. Nahuli niya si Wonder Woman gamit ang telekinesis. Hindi niya nalalampasan ang lakas nito pero napipigilan niya ang galaw nito. Pinigil niya si Hulk at Drax bago sumugod si Superman para sirain ang pagkakahawak. At tinanggap niya ang isang full power na energy blast, malapitan, yung klase ng blast na nakapagpahina kay Thor, nakasakit sa mga nilalang na kasing lakas ni Odin, at tuluyang nagbura ng mga cosmic na banta. Kinaya ni Super-An yun, pero bumagal siya at ngumiti si Thanos dahil ito na ang bahagi ng laban na naiintindihan niya. Pagpapagod at pagtitiis, dahan-dahang nagpapahina sa mga Diyos hanggang sa di na sila makatayo. Pero sa huli, inaasahan na ni Thanos yon. Sa huli, may limitasyon din si Superman. Pero sa bersyong ito, parang walang hangganan si Super-An. Kapag nagpasya si Clark na hindi na siya magpipigil, agad nagbabago ang bilis ng laban. Hindi naman kailangang isang malakas na suntok lang. Pwede ring sunod-sunod na atake. Ganoon din ang klase ng matinding pag-atake na ginamit niya laban kay Doomsday noon. Libu-libong suntok sa loob ng ilang segundo. Bawat tama ay kayang magpatumba ng mga kontinente. Bawat isa ay mas mabilis kaysa sa kayang paghandaan ni Thanos. Malinis na tinamaan ni Wonder Woman at sinaksak gamit ang espada. Si Batman ang nagbigay ng tiyempo. Si Superman naman, binanatan si Thanos at lumalaban pabalik gaya ng dati. Tumama siya, sumuntok, napaatras niya si Super-Ran. Pinilit niyang magdepensa ulit si Diana. Pero patuloy na lumalakas si Superman at hindi siya nawawala ng lakas. Pangit ang laban. Muling pinatunayan ni Thanos kung bakit isa siya sa pinakamapanganib na nilalang sa kasaysayan ng Marvel. Pinipilit niya ang Detective Comics Trinity ng mas matindi kaysa sa halos kahit sino pa man noon. Merong ilang mga pagkakataon na maaari talaga siyang manalo kung medyo nag-iba lang ang mga pangyayari. Pero laban sa Superman na ito na sinusuportahan ng Wonder Woman na ito, at si Batman ang nagkokoordina ng kaguluhan, sapat na iyon. Ang Detective Comics Trinity ang nanalo, hindi madali, hindi malinis at hindi rin umalis ng hindi sugatan. Pero sila pa rin ang nanalo. Ano sa tingin nyo? Mag-comment lang sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman dito. Sigurado ako. Baka nanatili ka hanggang dulo at umabot ka sa pagtatapos ng video. Ang galing mo. Maraming salamat sa panunood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood pa kayo ng mas marami pang ganitong video bawat linggo. Kita-kits tayo ulit sa susunod.